Isang araw, nadiskubre ng mga tao sa buong mundo ang isang transcendent na entidad na mas fundamental pa kaysa sa mga atom ng materya. Lumilikha ito ng emosyon, alaala, at iba pang komplikadong bagay. Tinawag itong logic. Dahil sa logic, ang mga Diyos na umiiral sa ibang mundo ay maaaring magpakita sa totoong mundo, lahat bilang paghahanda sa isang labanan para sa kaligtasan ng mga mundo. Balik sa kasalukuyan, biglang lumitaw ang isang magic formation sa kalangitan sa ibabaw ng isang lungsod. Dito natin nakikilala ang pangunahing tauhan na si Yoshi, na nakatira kasama ang kanyang ama at nakababatang kapatid na babae na si Shai. Maaga nang pumanaw ang kanilang ina, kaya mag-isa na lamang pinalaki ng kanilang ama ang magkapatid. Inakusahan ni Shai ang kanyang kuya na nagpuyat kagabi at may ginagawang lihim. Akala ng bata ay nanunood ng kung anong malaswa ang kanyang kuya, ngunit iniisip ng ama na normal lang iyon para sa isang batang kaedad niya. Bigla silang nakarinig ng anunsyo tungkol sa isang level 3 disaster. Biglang kinabahan si Yoshi at nagtago sa ilalim ng mesa, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang kapatid at ama dahil hindi naman ganoon kalubha ang level 3 na sakuna. Samantala, sa labas, may ilang babaeng mahigpit na lumalaban sa isang halimaw. Isang babaeng nakaitim ang nasugatan, ngunit isang babaeng nakarosas ang dumating upang pagalingin siya. Sa sandaling iyon, nasa likuran na nila ang halimaw, kaya isang babaeng may hawak na espada ang sumugod at nagbigay ng huling suntok. Bumalik sa anyong tao at aso ang halimaw, at natapos ang sakuna. Bumalik tayo sa pamilya ni Yoshi. Bumalik na sa kanyang kwarto ang ama, kaya inanyayahan ni Shai ang kanyang kuya na lumabas upang bumili ng regalo para sa kaarawan ng kanilang ama. Nang lumabas sila, biglang nagbihis si Yoshi ng disguise. Mukhang may nakaraan siya at ayaw niyang makilala ng iba. Napansin niya ang isang organisasyon na pilit na kinukuha ang isang babaeng nagngangalang Yukari, kahit tumatanggi ito, pinipilit siya ng mga patakaran na sumunod. Dinala si Yukari sa bureau chief, na nagsabing siya ay isang espesyal na individual, isa sa 1,000,000. Muli nating nakilala ang tatlong babaeng lumaban sa sakuna kanina. Ayon sa bureau chief, ang mga kakayahan ng mga tulad ni Yukari ay karaniwang lumilitaw sa panahon ng pagbibinata at nawawala kapag umabot sa hustong gulang. Ang bureau chief mismo ay papalapit na rin sa yugtong iyon. Ipinakilala niya si Yukari sa kanyang covenant god, si Nemesis. Sa madaling salita, ang mga nagigising ang kapangyarihan ay may misyon at tungkulin na ipaglaban at protektahan ang kapayapaan sa lugar na ito. Biglang may ulat ng isang sakunang na-detect sa malapit, level S, kaya napakadelikado. Sa sandaling iyon, namimili pa ang magkapatid na Yoshi ng regalo nang biglang lumitaw ang isang halimaw sa gitna ng shopping center. Ayon sa mga tao, ang halimaw ay nagkakalat ng kontaminasyon sa paligid, at sinumang dumikit sa kontaminadong lugar ay mamamatay. Nakita ni Yoshi ang isang batang naiwan, kaya inutusan niya ang kanyang kapatid na ilabas ang bata habang siya ay nanatili upang iligaw ang halimaw. Umakyat siya sa isang upuan at tumakbo sa kabaligtarang direksyon upang makuha ang atensyon ng halimaw. Tinulungan siya ng isang babae at sabay silang umakyat sa mas mataas na lugar upang makaiwas sa panganib. Dumating na ang iba pang mga babae upang harapin ang halimaw, ngunit bigla itong lumiit at tumakas. Hindi na nila ito naabutan, kaya ini-report na lamang nila sa Security Bureau upang isara ang mga gate. Nang maisara ang mga gate, ligtas nang nakabalik sa normal ang mga tao. Samantala, nakabalik na si Shai sa kanilang ama, ngunit hindi pa rin nila nakikita si Yoshi. Nakipagkita na pala siya sa babaeng tumulong sa kanya kanina. Alam ni Yoshi na hindi ito mula sa mundong ito, at sa paanong paraan ay alam din nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at nakaraan. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Athena. Alam niyang isa ring power user si Yoshi tulad ng mga babae sa Security Bureau. Gusto niyang maging covenant god ni Yoshi at natagpuan na rin niya ang card na naglalaman ng nawalang kapangyarihan ni Yoshi. Dumating na sina Shai at ang kanilang ama. Nang marinig ni Shai na muling lalaban si Yoshi, agad siyang tumutol. Ayaw ng bata na muling mapahamak ang kanyang kuya at nais niyang mamuhay na lamang ito bilang normal na mamamayan. Ngunit nais ni Yoshi na mabawi ang kanyang kapangyarihan upang maprotektahan ang kanyang pamilya, dahil alam niyang hindi sapat ang kasalukuyang Security Bureau laban sa mas mataas na antas ng sakuna. Biglang muling lumitaw ang halimaw kanina. Kinuha ni Yoshi ang card mula kay Athena at umalis upang lumaban. Pinayuhan ng ama si Shai na hayaan ang oras ni Yoshi na magpatuloy. Sumakay si Yoshi sa kotse kasama si Athena at tinanong kung bakit siya ang pinili nito. Ibinunyag ni Athena na 2 taon na ang nakalipas, sa Hong Kong, isinakripisyo ni Yoshi ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang lahat ng buhay sa isang malaking sakuna. Lubos na naantig si Athena sa kanyang ginawa kaya nagpasya siyang protektahan ang mundong ito kasama siya.
Bumuo sila ng isang covenant at ipinasa ang kanilang mga kapangyarihan sa isa't isa. Tinatakan nila ang kasunduan sa pamamagitan ng isang halik. Samantala, hirap na ang grupo ng mga babae habang walang tigil ang pagpapaputok ng halimaw, winasak na nito ang kotse na pinagtataguan nila. Biglang sumugod si Yoshi na may hawak na kalasag upang harangin ang atake. Sinabihan niya ang mga babae na maghanda sa pag-atake sa sandaling tumigil ang halimaw. Yumuko siya upang makatalo ng babaeng may espada at maglunsad ng huling atake. Nagulat ang lahat kung sino si Yoshi dahil halatang may karanasan siya sa labanan. Nang magbalik siya sa dati niyang anyo, laking gulat nila nang malaman na siya pala ang gumawa ng covenant kay Athena. Pag-uwi, hindi pa rin tanggap ni Shai na babalik si Yoshi sa Security Bureau upang lumaban. Ngunit kinausap at inaliw ni Yoshi ang kanyang kapatid at nangakong hindi na siya gagawa ng anumang padalos-dalos tulad ng nangyari 2 taon na ang nakalipas. Sa huli, napapayag niya ang kanyang kapatid at nakuha ang pahintulot nito. Dinala siya sa Security Bureau at ipinaalam ng Bureau Chief sa mga babae na dati na siyang power user ngunit nagretiro matapos gumamit ng isang ipinagbabawal na teknik. Pumasok na si Yoshi ngunit nais munang ipagpaliban ang mga pagbati dahil gusto na niyang matulog. Subalit pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Athena sa loob at bigla siyang tumakbo palabas sa gulat. Ipinaalam ng Bureau Chief na mananatili siya kasama ni Athena upang mas mapalakas ang covenant sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan ng umaga, nagising si Yoshi at alam agad ni Athena na napanaginipan niya ito dahil siya man ay napanaginipan din si Yoshi. Pagkatapos nito, nakilala nila ang pinuno ng Security Bureau na si Yarno. Kilala niya ang reputasyon ni Yoshi, ngunit dito ay magsisimula siyang muli bilang isang bagong miyembro. At makalipas ang 2 araw, magkakaroon ng power test. Biglang lumitaw ang isang binatang nagngangalang Olga at sinabi na ayon sa kanyang kapangyarihan, haharap si Yoshi sa kamalasan sa paparating na pagsusulit. Sinabihan ni Yarno si Yoshi na huwag pansinin si Olga. Pagkaraan ng 2 araw, nagsimula ang power test at lahat ay kailangang lumahok. Naisip ni Yoshi si Olga, ngunit sinabi ng Bureau Chief na huwag na lang siyang pansinin. Pagkatapos, nagtanong si Nemesis sa lahat. Ang unang tanong ay tungkol sa pinagmula ng mga halimaw. Ang mga ito ay nagmula sa isang planetang tinatawag na Heaven. Makalipas ang maraming taon matapos ang digmaan sa planetang iyon, nagbukas ang mga demonyo ng mga gate upang salakayin ang mundong ito. Mula sa mga sumunod na tanong, nalaman din natin na ang mundong ito ay mayroon lamang 5 sangay ng Security Bureau. Matapos ang isang buong araw ng pagsusulit, natapos ang lahat at sina Yoshi at ang class president ang dalawang nakakuha ng pinakamataas na marka. Ang blonde na kaibigan naman ang may pinakamababang score, kaya napilitan siyang magluto. Ang inihain niya sa lahat ay isang malaking hamburger, hindi naman ito masama, ngunit kakaiba ang sausawan. Si Yoshi ang unang tumikim at nagsilbing halimbawa sa lahat. Doon niya naisip na ito ang kamalasang tinutukoy ni Olga. Biglang tumawag ang kanyang kapatid at sinabing may nangyayari sa bahay, partikular na may dinalang babae ang kanilang ama. Pagkatapos ng tawag, lumapit ang mga babae kay Yoshi upang magtanong tungkol dito. Gusto nilang subukang maging girlfriend niya, ngunit ipinaliwanag ng class president na dahil may covenant na siya kay Athena, ibig sabihin ay kailangan siyang sundan nito habang buhay. Nagtaka si Yoshi kung bakit tila galit ang class president sa kanya. Ipinaliwanag ni Yukari na galit ito dahil nilaktawan niya ang bahagi ng pagbati noong araw na iyon. Dahil dito, tumakbo si Yoshi upang humingi ng paumanhin at makilala ng mas mabuti ang lahat. Ang blonde na kaibigan ay si Chloe, at ang kanyang covenant god ay si Valkyrie. Ang babaeng may itim na buhok ay si Mana, at ang kanyang covenant god ay si Artemis. Ang class president naman ay si Tamaki, at ang covenant god niya ay si Venus. Tinanong ni Tamaki si Yoshi tungkol sa kanyang total transformation time. Sa kanya, mahigit 200 oras na ito at siya ang itinuturing na pinakaunang nagising ang kapangyarihan sa grupo. Ngunit ang total transformation time ni Yoshi ay 10 beses ng kay Tamaki, umaabot sa 2,000 oras. Ipinaliwanag ni Athena na ang dahilan nito ay ang napakabilis na power recovery ni Yoshi. 5 minuto lamang ng pahinga ay sapat na upang muli siyang makapag-transform at makipaglaban. Pagkatapos, tinanong ni Yoshi ang lahat tungkol kay Olga, ngunit walang gustong magsalita. Dahil dito, napilitan siyang tawagan ang kanyang mga dating kaibigan sa sangay ng Hong Kong, upang mag-check-in at magtanong din tungkol kay Olga dahil pakiramdam niya ay may itinatago ang mga tao rito. Samantala, biglang binisita ni Olga ang bilangguan upang makipagkita sa halimaw na nahuli ng grupo ni Yoshi noong nakaraan. Kinabukasan, lumahok ang buong grupo sa isang combat training session.
Sinuri ng control room staff ang datos ng mga halimaw at gumawa ng mga pagsubok para sa mga power user upang matukoy ang pinaka-epektibong paraan ng pag-atake. Dumating din si Olga upang manood. Sa loob, si Mana ay nasa isang sulok para sa sniping, habang si Chloe ay patuloy na sumusugod upang umatake. Kapag may panganib, agad namang sumusuporta si Yoshi gamit ang kanyang kalasag. Si Tamaki naman ay may tungkulin pa ring magpagaling sa mga nasusugatan. Si Yukari ay nakamasid lamang mula sa labas dahil wala pa siyang Covenant God kaya hindi pa siya makalaban. Nagtanong si Yukari tungkol sa mga konsepto ng labanan at ipinaliwanag sa kanya na ang mga Covenant God at Power User ay may enerhiyang tinatawag na logic. Kapag nagtatransform, humihiram ang Power User ng logic mula sa kanilang Covenant God upang palakasin ang kanilang sarili at makipaglaban. Gayunpaman, may isa pang kondisyon kung saan ang mga Power User o karaniwang tao ay maaaring maangkin o mapasok ng mga halimaw. Naisip ni Yukari ang ginawa ni Yoshi 2 taon na ang nakalipas, ngunit ayaw itong ibunyag ng Bureau Chief dahil ipinagbabawal iyon. Gayunpaman, casual na sinabi ni Olga na ang estado na ginamit ni Yoshi noon ay ang paggamit ng lahat ng logic sa kanyang katawan. Ipinagbabawal ito dahil nagdudulot ito ng pagkawala ng bahagi ng personalidad ng isang tao, at bilang isang forbidden measure, maaari lamang itong gamitin kapag may pahintulot ng Bureau Chief. Balik sa training session, handa na sanang sumugod si Chloe para sa huling atake, ngunit iminungkahi ni Yoshi na si Mana naman ang gumawa nito sa pagkakataong iyon. Kaya tumalon si Mana mula sa itaas, lumapag sa ulo ng halimaw, at nagpaputok ng ilang finishing shots. Sa labas, muling tinanong ni Yoshi kung bakit hindi nagsasanay si Olga. Sinabi nito na pasado na raw siya sa lahat kaya hindi na niya kailangang mag-training. Biglang may dumating na panibagong disaster alert, ngunit level 1 lamang ito, kaya si Yoshi ang tinawag dahil sa kanyang mabilis na kakayahang makabawi. Gayunpaman, nais niyang makita si Olga na kumilos. Pinilit pa rin ng Bureau Chief na si Yoshi ang pumunta. Ipinaalam ni Nemesis kay Yoshi na si Olga ay parehong power user at hindi rin. Hindi lubos na naintindihan, tinanong ni Yoshi si Athena habang nasa biyahe, ngunit pinanatili pa rin itong lihim ang sagot at sinabing mag-focus muna siya sa misyon. Dumating siya sa isang kindergarten, kung saan ang halimaw ay sumapi lamang sa isang bata upang manggulo. Madali niyang nabigo ang lahat ng mga pukana nito at napilitang pakawalan ng halimaw ang bata. Pagbalik sa base, muling nakasalubong ni Yoshi si Olga sa bilangguan at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Hindi na nais ni Athena na magtago pa, kaya sinabi niya ang totoo, si Olga ay isang power user ngunit wala pang Covenant God, kaya niya gustong-gusto at walang ingat na makipag-Covenant, kahit pa sa mga halimaw. Nanumpa si Olga na hahanap siya ng mas malakas na Covenant God kaysa kay Yoshi upang harapin siya. Pagkatapos, tinawag sina Yoshi at Tamaki upang makipagkita kay Yarno. Ipinaalam niya na bagamat kakaiba si Olga, karaniwan ay tumpak ang mga hula nito. Ipinahayag din ni Yarno na nais niyang italaga si Yoshi bilang bagong team leader, kapalit ni Tamaki. Hindi ito sinang-ayunan ni Tamaki, ngunit dahil ganap at hindi na mababali ang utos ng chairman, wala siyang nagawa kundi ang tumalikod ng may pag-aatubili. Kinabukasan ng umaga, pagmulat pa lamang ni Yoshi ay napansin ni Athena na balisa siya dahil sa kalagayan ni Tamaki. Samantala, nagsulat si Tamaki ng liham sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, iniisip na binaygo niya ito dahil nawala sa kanya ang posisyon bilang team leader. Nang magsama-sama ang buong grupo para mag-almusal, biglang hindi kumain si Tamaki ni isang subo at basta na lamang umalis. Inakala ni Yukari na baka hindi nagustuhan ni Tamaki ang kanyang niluto, ngunit inaliw siya ni Venus, sinasabing paminsan-minsan ay ganito talaga ang ugali ni Tamaki. Sinabi ni Olga kay Yoshi na kung nais niyang mas maunawaan ang sitwasyon ni Tamaki, dapat siyang magtanong sa Bureau Chief. Kaya pumunta si Yoshi kina Nemesis at sa magulong silid ng Bureau Chief, at doon niya nalaman ang nakaraan ni Tamaki. Dati, nais niyang maging doktor upang gamutin ang mga taong apektado ng mga sakit na dulot ng mga lugar na nakontamina ng mga halimaw. Ngunit nagising ang kanyang kapangyarihan at siya ay naging isang power user. Hindi kailanman nagreklamo si Tamaki at palagi niyang ginagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin, kaya siya ang napili bilang team leader. Sa usapin ng pagpapahalaga sa buhay, kahalintulad ni Tamaki si Yoshi, ang kaibahan lamang ay masyado siyang nag-aalala sa panlabas na anyo at pananaw ng iba. Bigla namang tumunog ang alarma. Sa pagkakataong ito, may dalawang level 4 na halimaw ang lumitaw. Mabilis na nagtungo ang team sa lugar ng sakuna at hinati sa dalawang grupo. Ang dalawang babaeng dalubhasa sa pag-atake ang bumuo ng isang pares, habang sina Tamaki at Yoshi naman ang bumuo ng isa pang pares. Ayon sa Bureau Chief,
ilang beses nang nakatakas ang dalawang halimaw na ito, kaya ang tungkulin ng attack team ay mabilis na patayin ang kanilang target. Samantala, ang grupo ni Yoshi ay dapat magpatagal ng oras hanggang matapos ang kabilang team at tumulong sa natitirang halimaw. Ginamit agad ni Chloe ang kanyang pinakamalakas na galaw. Tumayo si Yoshi sa harap ni Tamaki upang harangan ang pag-atake ng kalaban. Gumamit si Mana ng teknik upang maging invisible at magtago habang patuloy namang umatake si Chloe mula sa harapan. Inakala ng halimaw na may kalamangan ito kaya sumugod, ngunit dito nito inilantad ang kahinaan nito at agad na tinamaan ng isang buong lakas na putok mula kay Mana mula sa likuran. Tagumpay ang plano na gawing pain si Chloe. Sa kabilang panig, ang isa pang halimaw ay sumisipsip ng kapangyarihan at unti-unting lumalakas, kaya napilitan sina Yoshi at Tamaki na mag-defensive. Inutusan ng Bureau Chief si Tamaki na patayin agad ang halimaw, ngunit nag-atubili siya. Dahil dito, napilitan si Yoshi na sumugod at gamitin ang kanyang kalasag upang atakihin ang halimaw. Tumakas ang halimaw, iniwan ng taong sinapian upang makaligtas. Pagbalik nila, pinagalitan si Tamaki dahil sa hindi pagsunod sa utos. Sa kanilang silid, hindi nasiyahan si Yoshi dahil alam niyang pinahahalagahan ni Tamaki ang buhay, kaya hindi madali para sa kanya ang pumatay ng ganoon. Napansin ni Athena na likas na mahabagin si Yoshi, at iyon ang gusto niya sa kanya. Biglang muling lumitaw ang halimaw. Dahil wala pang ganap na nakabawi, ang Bureau Chief mismo ang sasabak sa laban, kasama si Yoshi. Pagdating nila, napigilan nila ang babaeng halimaw na sumipsip pa ng enerhiya mula sa paligid. Nagpakawala ang Bureau Chief ng maraming bomba upang palibutan ang halimaw at inutusan si Yoshi na protektahan ang mga sibilyan sa paligid. Itinaas ni Yoshi ang kanyang kalasag upang tab-in din ang mga ito habang pinasabog ng Bureau Chief ang mga bomba. Inakala ni Yoshi na ito na ang pinakamalakas na galaw ng Bureau Chief, ngunit hindi pala, mga basic attack pa lamang ang mga iyon. Samantala, nakaupo si Tamaki sa isang sulok na tila lugmok, naiinis na si Venus. Pinatayo niya si Tamaki at sinabing tigilan na ang labis na pag-iisip at sumama na sa kanya. Dumating silang dalawa sa lugar ng labanan. Nakita ni Tamaki ang maraming taong apektado ng sakit na kumalat mula sa halimaw at nais niyang gamutin ang mga ito, ngunit sinabi ni Venus na mag-focus muna siya sa pinakamahalagang bagay. Tumakbo si Tamaki at nakita niyang malubhanang napinsala ng Bureau Chief ang halimaw. Dahil naipit na, iniwan ng halimaw ang sinapian nitong katawan at sinubukang pasukan ang mga taong nasa likuran ni Tamaki. Agad niyang ginamit ang kanyang letigo upang pigilan ito. Muli, inutusan ng Bureau Chief si Tamaki na patayin ang halimaw. Tumutol si Yoshi, sinasabing hindi palaging karahasan ang solusyon. Ngunit ipinaliwanag ni Venus kay Tamaki na hindi niya kailangang mahalin ang bawat nilalang sa mundo, kailangan niyang maging malupit sa mga nilalang na may kakayahang magdala ng kapahamakan sa marami. Sa wakas, malinaw na naunawaan ni Tamaki ang kanyang mga paninindigan. Iwinasiwas niya ang kanyang letigo at tuluyang pinatay ang halimaw. Inisip ng Bureau Chief na maaaring masyadong malupit ito para kay Yoshi, ngunit alam niyang bawat isa ay may sariling pananaw, kaya hindi niya ito pinilit tanggapin ang ganoong pag-uugali. Kinabukasan ng umaga, dumating si Tamaki sa hapagkainan at humingi ng paumanhin sa lahat sa kanyang kakaibang pag-uugali nitong mga nagdaang araw. Pinatawad siya ng lahat. Nagpasalamat din si Tamaki kay Yoshi dahil pinigilan niya ito noon sa pagpatay sa halimaw, at nagpasya siyang mula ngayon ay magtiwala sa kanya. Tumayo si Yoshi at nagsabi ng ilang salita, ngunit tinukso siya ni Chloe dahil tila umaarte siyang huwarang team leader. Sa araw ding iyon, may inilabas na disaster alert na level 9.8, ang pinakamataas na naitala, ngunit sandali lamang itong lumitaw at agad ding nawala. Biglang tumakbo si Athena at nakasalubong ang isang nilalang na nagngangalang Lucifer, isang demon god at ang lumikha ng kamakailang 9.8 na sakuna. Sinabi nito kay Athena na mula ngayon ay maninirahan na siya sa mundo ng mga tao dahil tila kawili-wili ang lugar na ito. Maraming taon na ang nakalipas, noong si Tamaki pa lamang ang nasa field ng Security Bureau, minsan niyang iniligtas si Chloe mula sa isang sakuna at siya ay malubhang nasugatan. Dahil dito, nagpasya si Chloe na maging isang power user upang sumali sa laban. Sa kasalukuyan, masipag pa ring tumatakbo si Chloe tuwing umaga. Ginagamit niya ang mga pulang poste ng ilaw bilang palatandaan, tumatakbo mula sa isang poste patungo sa susunod, isang record na palagi niyang sinusubukang higaitan sa bawat takbo. Pagkatapos nito, pumunta siya sa lugar ng Bureau Chief. Sinusuri ng Chief at ng investigative team ang lokasyon kung saan lumitaw ang 9.8 na sakuna kagabi, ngunit halos walang bakas dahil sandali lamang itong nagtagal. Bumalik si Chloe sa grupo para sa almusal.
Ang almusal ngayong araw ay niluto ni Athena, ngunit ang nagawa lamang niya ay mga tinapay na may tuyong isda. Kumain ang lahat para lang matapos ang pagkain. Pinayuhan naman ni Tamaki si Chloe na huwag nang pumunta muli sa lugar ng investigasyon upang maiwasang mapag-alitan ng investigation team. Pagkatapos, tinanong ng grupo si Venus kung sino sa tingin niya ang may kakayahang magdulot ng kamakailang sakuna. Binanggit niya ang ilang demon god, ngunit agad siyang pinatigil ni Athena nang banggitin na niya ang pangalan ni Lucifer. Kalaunan, pumunta si Chloe sa media room upang manghiram ng computer. Sinuri niya ang mga kuha ng kamera mula sa sakuna kagabi at may napansing isang babae sa lugar. Alam niyang ang babaeng iyon ang nakipagsanib sa nilalang na lumikha ng level 9.8 disaster, kaya sinundan niya ang lokasyon nito upang hanapin siya. Habang nagbibisiklete si Chloe patungo sa kinaroroonan ng babae, napansin din ng bureau chief at ng grupo ni Yoshi na muli na namang kumikilos mag-isa si Chloe. Gayunpaman, hinayaan muna nila siya upang makita kung may makukuha siyang kapakipakinabang na impormasyon. Biglang may level 4 disaster alert sa malapit, kaya nauna nang tumungo si Chloe. Mabilis namang sumunod ang grupo ni Yoshi. Ngunit maya-maya, may ulat ng isa pang sakuna sa ibang lugar, kaya nais ni Yoshi na magtipon muli si Chloe sa kanya sa bagong lokasyon. Tinanggihan ito ni Chloe at nagpasyang harapin ng mag-isa ang unang sakuna, kaya humiwalay si Valkyrie sa grupo upang samahan siya. Nagkita agad ang dalawa at nag-transform upang labanan ang mga bola na tila nilikha ng mga halimaw. Sa panig ni Yoshi, nakasalubong din nila ang mga bolang ito, kaya lumabas si Mana upang barilin ang ilan. Nakipagtulungan din si Yoshi kay Athena upang lumaban. Sa kabilang panig, mabilis na naubos ni Chloe ang mga bola, ngunit napansin niyang may mga lapida sa loob ng mga ito. Samantala, hindi agad nakasuporta si Mana kay Yoshi, kaya tinamaan siya ng isang buong sasakyan na inihagis ng mga bola. Pagbalik nila, pinagalitan si Chloe ni Tamaki dahil muli siyang kumilos ng mag-isa. Naniniwala si Chloe na dapat mabilis na hinaharap ang mga sakuna. Bagamat hindi sinasadya ang pagkasugat ni Yoshi, para kay Chloe ay hindi niya kayang hindi labanan ang kaaway na nasa harap niya. Maayos naman ang kalagayan ni Yoshi at Majay gising din agad. Naniniwala si Yarno na si Yoshi ay isang mahalagang lakas pandigma na dapat nilang protektahan sa lahat ng paraan. Hindi pa rin maintindihan ni Chloe kung bakit paulit-ulit siyang pinagsasabihan ni Tamaki dahil ginagawa lamang daw niya ang sa tingin niya ay tama. Pagkagising ni Yoshi, agad lumapit si Tamaki upang humingi ng paumanhin para sa padalos-dalos na kilos ni Chloe. Masakit pa rin ang katawan ni Yoshi matapos ang laban, ngunit hindi niya sinisisi ang sinuman at hindi niya ginawang malaking isyo ang nangyari, kaya sinabi niyang hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Biglang tumunog muli ang alerto ng halimaw, tinatayang may 70 nilalang. Sabik na sabik si Olga na mag-transform at lumaban sa mga halimaw, ngunit hindi ito pinayagan. Hindi pa pinapayagan ng bureau chief ang sinuman na kumilos hanggat hindi pa sila nakakabawi ng enerhiya, kaya si Yoshi lamang ang maaaring sumabak sa laban. Pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ng 12-dosenang mga bola. Bagamat mahihina ang mga ito, nababawi ng dami ang kakulangan sa lakas. Wala nang magawa si Artemis kundi ipagdasal na ligtas na makabalik sina Yoshi at Athena. Nag-transform ang dalawa at pumasok sa larangan ng labanan. Samantala, naghihintay pa sina Tamaki at Chloe na makabawi ang kanilang enerhiya, na aabutin ng mahigit 20 minuto. Sinabi ni Venus sa driver na unti-unti ng humandar. Sa biyahe, hinikayat ng dalawang Diyosa ang dalawa na magbati o kahit man lang ilabas ang lahat ng kanilang sama ng loob sa isa't isa. Tinanong ni Tamaki kung bakit palaging palihim na pumupunta si Chloe sa investigation area ng walang pahintulot. Hindi alam ni Chloe na tinatawag pala siya ng investigation team na isang istorbong war freak. Binago ng driver ang ruta upang bigyan ng dalawa ng mas maraming oras para magtalo. Naniniwala si Tamaki na ang solo na kilos ni Chloe ay palaging nagdudulot ng problema sa kanyang mga kasamahan, at si Yoshi ang pinakahuling halimbawa. Ngunit para kay Chloe, gusto lamang niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at ayaw niyang basta na lang sumunod sa mga utos na parang isang makina. Pagdating nila sa lugar, nag-transform sila at nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtatalo. Para kay Tamaki, sila ay isang koponan at dapat magtulungan sa laban. Ngunit para kay Chloe, pakiramdam niya ay sapat na ang kanyang lakas upang harapin ang buong mundo kahit walang kakampi. Naubusan na ng enerhiya si Yoshi at napilitang bumalik sa kanyang normal na anyo. Dumating si Tamaki upang suportahan silang dalawa at sinabi niyang mula ngayon ay pagsisikapan din niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Pinalaki ni Chloe ang kanyang espada at inihampas ito upang linisin ang mga bola, ngunit hindi nila alam kung nasaan ang pangunahing nilalang dahil ang mga ito ay tila mga pupe lamang.
Sa wakas, lumitaw ang tunay na nilalang mula sa tambak ng mga puti at agad itong namataan at nahuli ni Tamaki. Naalala niya ang mga alaala noong unang sumali si Chloe sa team at kung paano sila magkasamang lumaban noon. Kaya ginamit ni Tamaki ang sarili niyang lubid upang lumikha ng daan para kay Chloe, na sumugod at tuluyang tinapos ang halimaw. Nang gabing iyon, pagbalik nila, nagbati na sina Chloe at Tamaki. Humingi rin ng paumanhin si Athena kay Yoshi dahil sa hindi maayos na transformation niya kanina. Nakita niyang nag-aalala ang lahat para sa kanya, kaya nagpa siyang ibunyag na nakilala niya si Lucifer, ang nagdala ng 9.8 disaster ilang araw na ang nakalipas. Pagkaraan ng ilang araw, sa hindi malamang dahilan, biglang nawala sina Artemis at Mana. Hindi masyadong nag-alala ang dalawang kaibigan at ipinaliwanag na noong bata pa si Mana, nawala ang kanyang mga magulang, o mas tamang sabihing iniwan siya. Dinala siya sa isang ampunan, ngunit hindi siya nakasundo ng iba. Palagi siyang bumabalik sa lugar kung saan siya iniwan at nag-iiwan ng mga liham, umaasang balang araw ay babalik ang kanyang mga magulang upang hanapin siya. Kaya paminsan-minsan, lumalabas pa rin siya sa gabi. Alam ito ng Bureau Chief ngunit hindi niya pinakikialaman dahil hanggang ngayon ay wala pang nakakita kay Mana na ngumiti. Tinawagan ni Yoshi ang kanilang bahay at humingi ng payo sa kanyang ama kung paano mapasaya ang isang babae. Ang tanging mungkahi ng ama ay subukan ito sa pamamagitan ng pagkain. Ngunit sinunod niya ito ng sobrang literal at nakapagluto ng isang ulam na hindi angkop sa sitwasyon, na nauwi pa sa kabaligtarang resulta. Dahil dito, mali ang naging pagkaunawa ni Tamaki, at inakala niyang may masamang intensyon si Yoshi. Dahil dito, hinabol ni Yoshi si Mana upang diretsahang makipag-usap, sa halip na gumamit ng mga walang saysay na pamamaraan. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na gusto lamang niyang maging kaibigan. Hindi naman ito ikinagalit ni Mana at nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo palayo. Ibinahagi ni Yoshi na masaya siyang muli siyang nagkaroon ng kapangyarihan matapos ang outbreak 2 taon na ang nakalipas. Nais ni Mana na marinig kung ano ang pakiramdam ng makaranas ng outbreak. Sinabi ni Yoshi na noong panahong iyon ay lubos siyang nawalan ng pag-asa, kaya napilitan siyang gumamit ng paraang iyon. Kinuha nito ang kanyang dating personalidad, ngunit buti na lamang at nanatili ang kanyang mga emosyon, kaya hindi na niya iniisip pang gamitin muli ang ganoong bagay. Biglang tumunog muli ang alarma. Sa pagkakataong ito, isang lumilipad na halimaw na may antas na 6.5 ang lumitaw. Mabilis na kumilos ang grupo, nag-transform, at pumasok sa lugar kung saan nagtatago ang halimaw. Plano nilang umatake agad bago ito magising at makatakas sa ere. Ngunit sa paglapit nila, nahuli sina Chloe at Tamaki at mabilis na naubos ang kanilang enerhiya, kaya napilitan ng Bureau Chief na iutos ang kanilang pag-atres. Sina Yoshi at Mana na lamang ang naiwan sa loob dahil kapag malapit lamang nauubos ang enerhiya. Dahil dito, inilagay ang pag-asa kay Mana bilang shooter, at kailangang ako ni Yoshi ang tungkulin ng pagprotekta sa kanya habang nagpapaputok siya. Nagtago si Mana at naghanap ng tamang anggulo, ngunit kahit tamaan niya ang halimaw, wala itong epekto dahil napakatibay nito. Pakiramdam ng lahat ay para lamang siyang kumakamot sa halimaw. Gamit ang mga reptilian senses, mabilis na natuklasan ng halimaw si Mana kahit nakatago ito. Isang kawan ng mga ahas ang sumugod at nahuli si Mana, kaya kinailangan ni Yoshi na agad siyang iligtas. Napilitan ng buong grupo na pansamantalang umatras, habang dinala si Mana pabalik para sa gamutan. Nanatili ang halimaw sa kinaroroonan nito. Pagkatapos nito, parehong nais mapag-isa ni na Yoshi at Mana, kaya lumabas si Athena upang pagmasdan ang langit sa gabi. Napansin niya na unti-unting namamatay ang mga ilaw sa malayo hanggang sa tuluyang mawala ng kuryente ang buong base. Kumalat na ang epekto ng kontaminadong lugar ng halimaw hanggang sa power station na nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod, walang traffic lights at patuloy na humihingi ng tulong ang mga ospital. Ang natitirang oras nila ay hanggang bukas ng umaga. Dumating mismo si Jarner at humingi ng tulong mula sa lahat ng posibleng lugar. Hinula ni Olga na kung hindi sila makalalapit sa ahas, halos zero ang tsansa nilang manalo. Nang makita ni Mana ang sitwasyon sa ospital, agad siyang umalis kasama si Artemis patungo sa lugar ng sakuna. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang mga nakatataas na gamitin ang burst dahil gusto niyang magsimulang muli. Hindi ito tinanggap ni Yoshi at sumunod siya. Ipinasa ni Jarner ang desisyon sa Bureau Chief, sinabing siya ang mananagot kung papayagan nitong gamitin ni Mana ang burst. Sa kabila ng pagsubok ng lahat na pigilan siya, hinarang siya ni Yoshi at sinabing handa siyang maging kalasag, mauuna sa harap upang bigyan si Mana ng pagkakataong unti-unting makalapit at talunin ang halimaw. Alam niyang malungkot si Mana dahil sa nakaraan, ngunit gusto niyang ipaalala sa kanya na mayroon na siyang mga kasamang ayaw siyang mawala.
Pumayag si Mana na sundin ang plano ni Yoshi at sinunod ang kanyang estratehiya. Sabay silang pumasok sa kontaminadong lugar at buong-buong pinrotektahan ni Yoshi si Mana hanggang sa makarating sila sa tamang distansya. Nang nasa saklaw na sila, itinapon ni Yoshi si Mana. Sinubukan ng halimaw na lumaban at na-knockout si Mana, ngunit nahuli siya ni Yoshi. Muling sinubukan ng dalawa, at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay sila at natalo ang halimaw. Dinala si Mana pabalik sa ospital, at doon unang beses nakita ni Chloe ang ngiti ni Mana. Ngayon naman, pag-usapan natin ang huling babae sa grupo, si Yukari. Hindi pa rin siya gaanong nakakatulong sa frontline dahil wala pa siyang Divine Pack, kaya palagi niyang ginagawa ang lahat upang tumulong sa likuran. Tuwing umaga, naghahanda siya ng tubig para kay Chloe pagkatapos nitong tumakbo, at inaasikaso rin niya ang mga maliliit na tauhan na kadalasan ay hindi napapansin. Dahil sa kanyang kasipagan at malasakit, palagi siyang binibigyan ng maraming pasalubong pauwi. Inilabas ni Yukari ang mga meriendang kakakuha lang niya upang pagsaluhan ng lahat, at gumawa pa siya ng mga inumin para sa mga diyosa. Mas naging masayahin si Artemis dahil mas naging aktibo si Mana kumpara noong una silang magkakilala. Naisip ni Nemesis na si Yukari ay may talento sa pag-unawa sa damdamin ng ibang tao. Pagkatapos, tinawag sina Yukari at Olga sa training room upang subukang mag-combine kay Athena. Hindi ito angkop kay Yukari, habang si Olga naman ay agad na tinanggihan bago pa man makalapit. Humingi si Yukari ng mga pamamaraan kung paano mag-combine, ngunit ipinaliwanag na iba-iba ang paraan ng bawat pares, kaya umaasa ang Bureau Chief na makahanap si Yukari ng sarili niyang paraan sa lalong madaling panahon. Bumalik si Yukari sa dormitoryo upang maghanda ng pagkain at pag-isipan kung ano ang maaaring maging sariling paraan niya, ngunit wala pa rin siyang maisip. Kasabay nito, biglang nagreklamo ang ahas mula kanina na nilalamig, kaya isang batang staff ang nagdala ng inumin dahil hindi pa naaayos ang heater nito. Pagdating niya, nagulat siya nang makita ang ahas na hindi gumagalaw. Lumapit siya upang tingnan ito, ngunit bitag pala iyon, at agad na nakontamina ang buong lugar. Pumunta ang ahas sa kinaroroonan ni Yukari, ngunit hindi niya ito sinaktan, o mas tamang sabihin hindi pa, dahil binigyan niya ito ng pagkain. Nais ng ahas na matuto pa, alam nitong mahusay magluto si Yukari at gusto nitong malaman kung sumasamba rin siya sa mga Diyos tulad nito. Samantala, nagplano ang Bureau Chief at ang iba pa na pasabugan ang sahig sa ilalim ng ahas upang mahulog ito sa ibang selda ng bilangguan. Dahil nasa ospital sina Tamaki at Chloe upang dalawin si Mana, si Yoshi lamang ang naatasang iligtas si Yukari, habang si Olga ay palihim na papasok upang magbigay ng mga tagubilin. Nahanap ni Yoshi si Yukari at agad na ipinaalam ang utos na magpabagal ng oras. Sinusubukan pa rin ni Yukari na makahanap ng mga sagot upang masiyahan ang mga tanong ng ahas at pumayag pa siyang sambahin ito. Ngunit napansin ng ahas si Olga na matagal nang nakatayo sa likuran, kaya bigla itong lumingon at itinumba siya. Muntik na nitong lunukan si Yukari, nang biglang sumabog ang sahig, at mabilis na dumating si Yoshi upang saluhin at iligtas si Yukari. Sa pagkakataong ito, personal na kumilos ang Bureau Chief. Handa na niyang ipadpad ang ahas sa langit upang makipagkita sa mga Diyos, ngunit biglang tumayo si Yukari at pinrotektahan ito. Habang sisubog na ang bomba, itinapon ni Yoshi ang kanyang kalasag sa tamang oras, ngunit may batong bumagsak pa rin at ang ahas ang siyang nagprotekta kay Yukari bilang kapalit. Nang tanungin ng ahas kung bakit niya iyon ginawa, saka napagtanto ni Yukari na hindi pala masama ang ahas. Nang purihin siya nito, hindi nito maintindihan kung bakit isinapalaran niya ang kanyang buhay para sa isang napakaliit na bagay. Naging interesante para sa ahas si Yukari, kaya bumalik ito sa tunay nitong anyo at naisip nitong tama si Lucifer tungkol sa mga tao. Nang madala si Yukari sa ospital, nagpa siya ang ahas na tanggapin siya bilang kontratista nito. Kalaunan, tinipon ang lahat upang masaksihan ang pagbabagong anyo ni Yukari at ng ahas. Sa wakas, tunay na nakapag-combine ang dalawa, at hindi maintindihan ng tatlong babae kung ano ang nangyari. Hindi sigurado ang Bureau Chief kung mapagkakatiwalaan ang ahas, ngunit napansin ni Yoshi na napakabagay ng dalawa sa isa't isa, kaya ayos na itong pabayaan. Pagkatapos nito, malayang lumipad sa kalangitan ang dalawa, at nagpa siya si Yukari na pangalanan ang ahas na, Kai. Makalipas ang ilang araw, ipinaalam ni Yoshi sa kanyang kapatid na day off kinabukasan dahil may ibang unit na papalit sa duty. Nagpa siya siyang umuwi at isama si Athena. Kinabukasan, pagdating pa lamang niya, sinalubong na siya ng kanyang kapatid na babae at sinabing pumasok na siya dahil naghihintay na ang lahat. Hindi niya ito masyadong naintindihan, ngunit pagpasok niya ay nandoon na ang lahat at binati siya ng happy birthday.
Ngunit hindi naman iyon ang kaarawan niya, kaya alam niyang nagsinungaling ang kapatid niya upang maipan ang lahat at maglaro-laro. Nagtaka rin si Chloe dahil parang hindi aksidente na tumapat ang day off sa kaarawan ni Yoshi, ngunit binaliwala ito ng lahat dahil gusto lang nilang magsaya sa loob ng isang araw. Nagtaka si Yoshi kung nasaan ang kanyang ama at pinaghinalaan ng magkapatid na naghanap na naman ng babae ang kanilang ama. Tama nga sila, may isinamang tao ang ama pauwi. Nang bumaba si Yoshi upang tingnan, nagulat siya nang makita ang bureau chief at si Nemesis. Naloko rin sila ng kanyang ama at pinaniwalang kaarawan ni Yoshi, kaya nakisama sila sa pagdiriwang. Nagpunta si Yoshi sa kusina upang magluto at nagalok si Tamaki na tumulong. Ang mga babae naman ay naghanda ng pagkain. Si Chloe ang naatasang magdekorasyon, habang si Olga ay nag-umpisang magdala ng mga gamit sa mesa. Hindi maintindihan ni Valkyrie kung bakit siya hinayla ni Chloe sa dekorasyon kahit sobrang pangit niyang gumuhit. Pagsapit ng gabi, tapos na ang lahat sa kani-kanilang gawain. Gusto ring pagtrabahuhin ni Yoshi ang kanyang ama, ngunit nagpalusot ito, sinabing inaaliw niya ang bureau chief upang makaiwas sa trabaho. Napansin ni Valkyrie na masayang-masaya si Nemesis habang may kausap, unang beses niya itong nakita, kaya mukhang nagustuhan talaga ni Nemesis ang ama ni Yoshi. Nang ihain na ang pagkain, nagtanong si Tamaki kung nasaan ang ina ni Yoshi, at doon niya nalaman na matagal na pala itong pumanaw. Tinanong ng ama ni Yoshi kung may kasintahan na ba ang sinuman sa kanila. Nagboluntaryo si Venus, sinabing gusto niya ang lahat. Pagkatapos, tumingin ang ama kay Yoshi at tinanong kung may nagugustuhan na ba siya dahil napapalibutan siya ng maraming magagandang babae. Ngunit sinabi ni Yoshi na wala siyang oras para sa pag-ibig dahil sapat nang nakakapagod ang pagharap sa kaguluhan ng lungsod. Pagkatapos kumain, abala ang lahat sa paglilinis. Sina Tamaki at Venus ay tumingin ng mga larawan ng ina ni Yoshi. Palihim namang pumasok si Chloe sa kwarto ni Yoshi at nag-graffiti. Nagreklamo si Yoshi, ngunit sinabi ni Chloe na sobrang cute daw nito. Tinanong ng bureau chief kung nasaan si Athena, at sinabing lumabas ito para may bilhin. Pauwi na si Athena at iniisip ang sinabi ni Yoshi nang bigla niyang muling makasalubong si Lucifer. Ibinahagi ni Lucifer na gusto na lang niyang mamuhay ng payapa dahil sapat na ang mga digmaang pinagdaanan niya sa lumang mundo. Napansin ni Lucifer na nahulog na ang loob ni Athena kay Yoshi, ngunit sinabi ni Athena na kapag natapos ang digmaan dito, babalik siya sa kanyang mundo at hindi na makikialam sa buhay ni Yoshi. Hindi nagustuhan ni Lucifer iyon at nais niyang manatili si Athena dito kung iyon ang gusto niya, hindi ba't kahanga-hanga kung magkasamang mabuhay ang mga tao at mga Diyos. Dumating si Yoshi upang hanapin si Athena, kaya nagpaalam lamang si Lucifer at umalis. Pinagalitan ni Yoshi si Athena dahil hindi siya agad tumawag ng makasalubong nito ang isang napakadelikadong nilalang. Sinabi ni Athena na tatawag sana siya, ngunit nais lang daw ni Lucifer na mamuhay ng mapayapa. Hindi ito pinaniwalaan ni Yoshi, kaya nang umalis sila, wala ni isa ang naglakas loob na harapin ang isa't isa. Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Sina Anna at Artemis ay babalik upang kunin ang liham at sumuko na sa paghahanap sa kanilang mga magulang. Sina Venus at ang bureau chief ay nagpatuloy sa pag-inom. Sina Yukari at Chloe ay umuwi na sa kani-kanilang tahanan. Tanging sina Tamaki, Olga, at Nemesis na lamang ang naiwan. Nag-imbite sina Tamaki at Athena sa isa't isa na maligo habang inanyayahan ni Nemesis ang kanyang nakababatang kapatid na manood ng horror movie. Ang dalawang lalaki ay umakyat upang mag-usap. Ikinwento ni Yoshi ang tungkol sa insidente kay Lucifer, at pinuna siya ni Olga dahil hinayaan niyang mag-alinlangan ang tiwala niya kay Athena. Ipinaliwanag ni Yoshi na hindi lahat ng masasamang Diyos na pumupunta sa mundong ito ay may masamang layunin, hindi dapat husgahan ang isang nilalang bilang mapanganib dahil lamang sa napakalaki ng kapangyarihan nito. Sa loob naman, nag-uusap sina Tamaki at Athena. Nakaramdam ng pagkakasala si Athena dahil nadamay niya ang lahat sa mga problema ng kanyang mundo, kaya plano niyang bumalik sa lumang mundo kapag natapos na ang digmaan. Ayaw ni Tamaki na pag-usapan niya ang ganoong malungkot na bagay, kaya inilipat niya ang usapan sa mga alaala nila noon. Sa huli, pinamulat ni Olga kay Yoshi na walang nagbabawal sa mga tao at mga Diyos na magsama, at doon niya napagtanto na nagkamali siya. Tumakbo siya upang humingi ng tawad, ngunit napansin ni Olga na hindi pa iyon ang tamang oras at sinubukan siyang pigilan. Gayunman, huli na ang lahat dahil katatapos lamang maligo ng dalawang babae at bigla silang nasalubong ni Yoshi. Napilitan si Yoshi na lumuhad at humingi ng tawad, ngunit ang taong dapat niyang paghinga ng tawad ay si Athena, hindi si Tamaki. Humingi siya ng paumanhin kay Athena at nakiusap na patuloy siyang pagkatiwalaan. Natuwa at naantig si Athena, kaya pumayag siyang kalimutan na ang nangyari.
Samantala, umalis sina Nemesis at ang Bureau Chief upang hanapin ang isang taong nagngangalang Ash, na dating nakatataas ng Bureau Chief ngunit nawala ang alaala makalipas ang ilang panahon. Dinala si Ash sa isang pasilidad sa Antarctica, ngunit biglang inalakay ng maraming uri ng mga halimaw na yelo ang lugar. Habang abala ang grupo ni Yoshi sa iba't ibang usapin, tinawag siya ni Jainer sa opisina. Doon, natanggap niya ang liham ng pagbibitiw ng Bureau Chief, o mas tama, ni Veronica. Ikinwento ni Jainer ang lahat ng nangyari noon. Si Ash ay dating nakatataas ni Veronica ngunit nas-apian ng halimaw, nawala ng malay, at nahawahan. Itinago at ginamaw ng punong himpilan si Ash sa ilalim ng ospital, at kalaunan ay dinala sa isang laboratorio para sa pagsusuri. Bigla namang nakawala ang halimaw na minsang sumapi kay Ash, naputol ang mga tanikala nito at inatake ang pasilidad ng laboratorio. Kaya naiwan kay Yoshi ang pag-asikaso sa usapin ni Veronica. Habang papunta sila, nagtaka sina Yukari at Athena kung bakit malungkot ang itsura ni Yoshi. Inakala ng lahat na nag-aalala siya kay Veronica, na ngayon ay kasama ni Nemesis patungo sa pasilidad ng pananaliksik upang labanan ang halimaw. Dumating sila sa kalapit na base militar at sinuri ang mga kamera, nakita nilang nakahiga pa rin si Ash sa landing pad, habang unti-unting umaakyat ang halimaw, winawasak ang lahat sa dinaraanan nito ng walang pag-aalinlangan. Hindi na makalipad ang eroplano ng grupo ni Yoshi, kaya si Yukari ang lumipad, buhat ang escape ko na kinalalagyan ni na Yoshi at Athena. Dahil cold-blooded na nilalang si Kai, agad itong inarak sa lamig. Sinubukan ni Yukari na panatilihin itong gising, ngunit nanag ang likas na ugali nito kaya bumagsak ang buong grupo. Nakita ng tatlong babae na nasa matinding panganib si Yoshi, ngunit hindi sila makaalis dahil kailangan nilang manatili upang ipagtanggol ang lungsod. Samantala, hinarap na ni Veronica ang halimaw at pinipigilan ito. Naabot din ng grupo ni Yoshi ang base, kaya iniwan nila si Kai at Yukari, at hinabol ni na Yoshi at Athena si Veronica. Hindi sila binigyan ng pagkakataon ng mga sundalo roon at inalis sila gamit ang mga drone. Habang tumutulong si Athena, nahulog siya, kaya nag-merge silang dalawa ni Yoshi upang maiwasan ang pinsala. Matapos maghanap-hanap, nakakita sila ng lihim na pasukan. Doon nila nalaman na ang ginawa ni Ash noon ay nag-burst siya kasama ang halimaw, dahilan upang mawala ang kanyang katinoan at lalong mabaliw ang halimaw. Samantala, nagising na si Kai at pinakain ng napakarami. Mabilis na tumakbo sina Yukari at Kai upang tulungan si Yoshi. Nadapa silang dalawa, ngunit agad nilang inaangat sina Yoshi at Athena. Inatasan ni Yoshi si Yukari na hanapin ang power card ni Ash, habang siya naman ay pupunta upang pigilan si Veronica. Sa puntong iyon, naka-corner na si Veronica at ubos na ang kanyang lakas. Tumayo si Yoshi sa harap upang harangin siya, dahil si Ash ang nagtulak sa halimaw sa pagkabaliw nang mag-merge siya rito. Ipinakita niya kay Veronica ang tape, at nagsimulang gumuho ang tore habang nahulog ang halimaw. Gusto sana itong tapusin ni Veronica, ngunit nang makita niya ang mga mata nito, napagtanto niyang ang halimaw ang tunay na biktima, kaya huminto siya. Bumalik si Yukari dala ang power card, at bahagyang naibalik ang alaala ng halimaw. Ang taong nagtangkang bitagin si Yoshi ay inaresto dahil sa paglabag sa batas sa proteksyon ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Pagkatapos nito, umuwi na ang grupo. Gusto ni Jainer na bumalik si Veronica sa posisyon bilang Bureau Chief, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat dahil muntik na niyang mapatay ang isang inosenteng nilalang. Gayunman, isa-isang umamin ang lahat ng mga kasalanang itinago nila upang makibahagi sa pananagutan ni Veronica. Bumalik si Jainer, at ipinagpatuloy ni Veronica ang kanyang tungkulin. Magpapasalamat sana siya kay Yoshi, ngunit sinimulan na ng lahat na tanggapin ang kani-kanilang parusa, kaya malinaw ring ipinaliwanag ng Bureau Chief ang parusa ng bawat isa. Nagpatuloy ang grupo sa pagsasanay, at makalipas ang ilang araw ay mas maayos na ang kanilang koordinasyon. Si Yukari ang humahawak ng pain, sina Mana at Tamaki ang nagdadala ng mga halimaw sa tamang posisyon, at sina Yoshi at Chloe ang tumatapos sa mga ito. Hindi pa rin gaanong makatulong si Olga, kaya nag-focus siya sa pisikal na pagsasanay upang bumawi. Habang nakikita niyang masaya ang lahat sa mga mock battle, lalo siyang nalungkot. Nagkaroon ng ideya si Yoshi na hanapin siya at hilinging makahanap siya ng kontrata sa lalong madaling panahon. Nang marinig iyon, lalo pang nadismaya si Olga, ngunit hindi niya ipinahalata. Pumunta siya sa kulungan at nakilala ang isang bagong receptionist na nagngangalang Mickey. Nandoon siya upang hilingin sa mga halimaw na tulungan siyang gumawa ng kontrata at baguhin ang mundo, ngunit iisa lamang ang tumugon, si Enleo, isang halimaw na personal na nahuli ng Bureau Chief. Gusto ni Enleo na makalabas ng isang araw kapalit ng kontrata kay Olga.
Hindi nagpaloko si Olga, kaya ibinunyag ng halimaw na kapantay ng kapangyarihan ni Lucifer ang lakas nito. At gaya ng kasabihan, binanggit pa lang ang Diablo, dumating na si Lucifer mismo sa kulungan. Hindi pa alam ng Bureau Chief at ni Jainer ang nangyayari, nang biglang tumawag ang seguridad upang ipaalam na may isang taong nagpapakilalang Lucifer na naghahanap at gustong makipagkita sa pinakamataas na awtoridad. Inilagay sa emergency mode ang pasilidad, ngunit sinabi ni Lucifer na may mabuti siyang intensyon at nais lamang sumali at gumawa ng kontrata. Agad pumayag si Olga, ngunit tumanggi si Jainer, nais muna niyang alamin pa ang tungkol kay Lucifer. Hindi ito ginawang komplikado ni Lucifer, binantayan lamang niya si Olga at umalis. Nagpunta si Olga kay Jainer upang questionin siya, ngunit hindi naman siya tumutol, gusto lamang niya maging maingat si Olga kay Lucifer sa ngayon. Naiinis at balisa, pumunta si Olga sa simulation room upang magsanay. Kahit laban sa mababang antas na halimaw, hindi pa rin siya manalo. Palihim na nanood si Mickey at sinampal siya upang magising sa realidad. Gusto niyang marinig ang kwento, at nang malaman ang tungkol kay Lucifer, nagpa siya si Olga na mangalap pa ng impormasyon. Ang pinakamainam na tanungin ay ang nakakakilala kay Lucifer noon, at si Enle ang nilapitan ni Olga. Tumanggi itong sumagot dahil wala siyang kapalit na makukuha. Nangako si Olga na palalabasin niya ito ng isang araw, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang babala, sinapian ni Enleo si Olga at tumakas. Nang marinig ito ng grupo, naghinala sila kay Olga dahil nitong mga huling araw ay halata ang kanyang pagkayamot at pagkasabik. Kalaunan, natagpuan ng grupo si Enleo. Inayos nila ang kanilang porma sayon katulad ng sa pagsasanay, ngunit ganti sa Bureau Chief lamang ang pakay ni Enleo, kaya nagwala ito at marahas na umatake upang pilitin ang Bureau Chief na magpakita. Dahil natuto na ang grupo sa mga nakaraang laban, naghiwa-hiwalay sila at eksaktong isinagawa ang mga taktika na kanilang pinagpraktisan. Matagumpay nilang natalo si Enleo at napalaya si Olga. Pagkagising ni Olga, napansin niyang hindi na niya magamit ang kapangyarihan ng logic at may bakas ng kontaminasyon sa kanyang katawan. Sinikap ng grupo na ipagtanggol si Olga dahil walang ebidensyang siya ang nagpalaya kay Enleo. Gayunman, pansamantala siyang hindi isasama sa alinmang koponan dahil nakalok ang paggamit ng kanyang kapangyarihan at kailangang mahanap ang kanyang power card. Sa kasamaang palad, kinuha ito ni Lucifer, ngunit hindi alam ng grupo, kaya patuloy pa rin nilang tinulungan si Olga na hanapin ito. Naaawa ang lahat kay Olga, sapagkat labis siyang desperado. Nang magising si Olga, nasa tabi na naman niya si Mickey, inaalagaan siya. Patuloy siyang nagtitiwala kay Olga at naniniwalang hindi ito ang nagpalaya kay Enleo. Ikinwento ni Olga na nag-aatubili siya noon, nang biglang kusang bumukas ang pinto at wala siyang nagawa. Naisa ng i-report ito ni Mickey, dahil may plano silang palayasin si Olga, at kahit si Olga ay naniniwalang karapat-dapat siyang maparusahan. Ngunit lahat iyon ay palabas lamang, si Mickey pala ay tauhan ni Lucifer. At sa sandaling emosyonal na marupok si Olga, pumasok si Lucifer. Ibinigay niya pabalik ang energy card at hinikayat si Olga na sumama sa kanya. Kinabukasan, nabunyag na nawala si Olga, mas masahol pa, dala niya ang power support device. Ipinahanap ng Bureau Chief ang lokasyon nito, ngunit nabigo sila, marahil ay nawasak na. Tumawa si Kai, dahil siya lamang ang may alam tungkol sa kasong ito. Dinala na ni Lucifer si Olga sa isang simbahan, kung saan nagdadasal ang kanyang mga tagasunod upang makipag-merge sa kanya. Nais malaman ni Olga kung bakit itinago ni Lucifer ang kanyang power card. Nadamaya ni Lucifer si Olga, dahil kahawig niya ang sarili noon, natalo sa digmaan ng mga Diyos, ipinatapon, tinatakan bilang masama, at hindi kinilala kahit henyo pa. Ipinakita niya kay Olga kung paanong uuhaw sa kapangyarihan ang mga tao, at nangakong ibibigay niya ang pinakamahusay na lakas. Samantala, lumilipad si Yukari ayon sa gabay ni Kai at natuklasan ang tagwan ni Lucifer, pati na rin ang katotohanang kasama niya si Olga. Natukoy din ng organisasyon na si Mickey ang nagbukas ng kulungan. Hindi pa nila alam ang tunay na pakay ni Lucifer, kaya nagplano silang lihim na ibalik si Olga dahil hindi matalinong makipagdigma kay Lucifer sa oras na iyon. Nagtaka ang grupo kung paano natunton ni Kai ang kinaroroonan ni Lucifer. Sinabi nitong instinct lamang, ngunit walang naniwala, kaya umamin ito na may postahan sila noon ni Lucifer at natalo siya. Nang itulak siya ni Lucifer sa mundong ito sa pamamagitan ng gate, nilinlang din niya ang maraming halimaw na sumama. Hindi alam ni Kai ang layunin ni Lucifer, kaya ipinatong siya ni Chloe sa kalan upang pilitin pang umamin, ngunit iyon na ang lahat ng alam niya. Naintindihan ng lahat na si Lucifer ang nagdala ng mga halimaw sa mundong ito, kaya posibleng nalinlang at minanipula si Olga.
Ibinahagi ni Lucifer ang kanyang hanggaring lumikha ng mundong magsasama ang tao at mga Diyos, at ganap niyang nakuha ang tiwala ni Olga. Ipinakilala niya si Olga sa lahat at idineklarang makikipag-merge siya rito. Nag-alinlangan si Olga, ngunit wala na siyang babalikan, hindi na siya babalik sa Security Bureau, kaya pinili niyang sumama kay Lucifer. Nagdiwang ang mga tao at inakala nilang si Olga ang magiging pinunong mula sa langit. Nag-alala ang mga Diyosa kung nakikita ni Olga si Lucifer bilang isang pagkakataong galing sa langit upang mapatunayan ang sarili kahit hindi para protektahan ang lungsod. Hindi mapakali ang lahat at sa sandaling iyon, opisyal nang nag-merge sina Olga at Lucifer. Na-detect ng Security Bureau ang signal ng pag-merge at nabigla silang si Lucifer ang nakamerge kay Olga. Nagpakalat si Olga ng maling impormasyon, ipinipinta ang Security Bureau bilang masasama. Kinailangan ng organisasyon na magpadala ng mga tao upang hulihin si Lucifer, ngunit nakiusap si Yoshi na siya ang kausapin upang maibalik si Olga. Sumama rin si Athena, ngunit pinahintulutan lamang siyang magtago sa malapit at manghimasok lamang kung lumala ang sitwasyon. Pagdating nila, ipinaalam ni Yoshi kay Olga na nalinis na ang kanyang pangalan at dapat na siyang bumalik. Ngunit ayaw na ni Olga at hinamon si Yoshi sa laban. Ayaw makipaglaban ni Yoshi, kaya agad siyang inatake ni Olga. Napilitan si Athena na lumabas at pakiusapan si Yoshi na mag-transform upang sabay na lumaban at manghikayat. Pinagsikapan nilang salagin ang mga atake ni Olga habang pinapangaralan siyang magbalik loob. Hindi nakinig si Olga at tuloy-tuloy ang pag-atake, mula mahina hanggang sa pinakamalalakas na galaw. Samantala, tinulungan ni Mana ang Security Bureau at natuklasang ipinagpapalit-palit ng mga tagasunod ni Lucifer ang kanilang mga power card. Ang tunay na layunin ni Lucifer ay bigyan ang mga Diyos ng lugar sa mundong ito at ibigay sa mga tao ang perpektong kapangyarihang kanilang ninanais. Ibinunyag ni Olga na ito rin ang landas na pinili niya. Nag-usap silang dalawa tungkol sa kanilang mga ideal, at nagpasya si Olga na maniwala kay Lucifer, na makalilikha siya ng mundong masayang mamumuhay ang mga tagasunod ni Lucifer. Sinubukan ni Yoshi na ipaalala kay Olga na na-brainwash lamang siya ni Lucifer, ngunit hindi ito nakinig at itinumba pa si Yoshi. Napagtanto ni Yoshi na hindi na uobra ang mga salita, kaya gagamitin niya ang puwersa upang maibalik si Olga. Ngunit nang ihagis niya ang kanyang kalasag, gumamit si Olga ng black hole upang higupin ito at ibinalik ang atake. Dumating ang tatlong babae at ang bureau chief upang tumulong, ngunit naiwasan ni Olga ang lahat ng kanilang atake at nagsimula siyang gumanti. Sunod-sunod siyang naghagis ng 12-dosenang bituin upang tugisin ang bawat isa. Nahigop ng kanyang black hole ang atake ng bureau chief, kaya isa-isang tinamaan ang lahat at napilitang umatras sa likod ni Yoshi upang siya ang hamarang. Ngunit lalo pang nagpadala si Olga ng mga bituin, na kahit si Yoshi ay hindi na kayang salagin. Wala pa ring balak huminto si Olga, at nabuwal ang buong grupo. Pagkatapos nito, tumungo siya sa kulungan upang palayain ang natitirang mga halimaw. Sinubukan siyang pigilan ni Jainer, ngunit inatake siya ni Olga at sinamantala ang pagkakataon upang lusubin ang mga kulungan at pakawalan ang mga halimaw. Pagbalik sa simbahan, muling nakipagkita sina Olga at Lucifer sa kanilang mga tagasunod at ipinakita ang mga unang taong pinili upang mag-merge, habang nagre-recruit pa ng mas maraming voluntaryo upang maging fusion subjects ng mga halimaw. Mabilis na nabuo ang kontaminadong lugar ni Lucifer, at sabay-sabay na lumitaw ang mga halimaw. Hindi na makakontak ng punong himpilan ang organisasyon dahil hinaranggan ng kontaminadong lugar ang lahat ng signal. Kinailangang agarang ilikas ang mga sibilyan, at dumating din si Jainer upang ipaalam na siya na ang pansamantalang mamumuno rito. Abala rin ang ibang mga sangay, kaya wala silang maaasahan kundi ang kanilang mga sarili. Ang lahat ng kayang lumaban ay ipinadala sa mga labanan, at ang kanilang misyon ay isara ang lahat ng space gate sa itaas ng lungsod. Nag-merge ang lahat at nagkanya-kanyang destinasyon. Si Yoshi ay nagpunta upang hanapin si Olga. Nais ni Veronica na patagilan ni Yoshi ang oras upang makapaghiganti siya kay Enleo sa panig na iyon. Diretsong hinarap ni Yoshi si Olga sa labanan, imbes na hintayin ang unang galaw nito. Si Yukari naman ay hamuli ng low-level na halimaw sa kindergarten, maaga niya itong natukoy at mabilis na inatake, ngunit nakatakas lamang ito dahil mahina. Si Mana ay unang humarap sa Hellhound, si Chloe ay nakaharap ang Puppet Monster mula noon, at pinakamahirap ang laban ni Tamaki, dahil Rocket Firing Monster ang kanyang kalaban, ang parehong halimaw na unang hinarap ni Yoshi noong una silang magkakilala sa organisasyon. May ilan na nag-alala sa paghihiwalay-hiwalay nila dahil dati ay kinakailangan nilang magtulungan upang talunin ang bawat isa sa mga halimaw na ito. Ngayon, si Yukari, na walang gaanong karanasan sa labanan, ang humaharap sa level 1 demon.
Gayunman, iniutos ng commander na magtiwala sa mga mandirigma, at napilitan si Jainer na manalig sa kanila. Natunton na ni Yukari ang level 1 monster. Unti-unting nasanay si Mana sa galaw at atake ng kanyang kalaban. Nagpakawala ng mga lubid ang puppet monster upang bihagan si Chloe, ngunit nakaiwas siya. Napagtanto ni Tamaki na kailangan na niyang umatake imbes na palaging magpagaling. Pagkatapos nito, ipinakita nila ang bunga ng kanilang pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kani-kanilang pinakamalalakas na galaw. Inakit ni Veronica si Enliu papasok sa minang bitag na kanyang inihanda. Tumakbo si Mana sa tamang distansya at nagpakawala ng napakalakas na putok. Pinalaki ni Chloe ang kanyang espada at sumugod upang wasakin ang puppet monster. Lumipat si Tamaki sa paggamit ng letigo at ibinigay ang huling hampas. Si Yukari naman ay kalmadong binigkas ang kanyang galaw, at si Kai na ang tumapos sa natitira. Tanging ang pinakamalakas, si Lucifer, na lamang ang natira. Sa sandaling iyon, si Veronica lamang ang makatutulong kay Yoshi, dahil ubos na ang lakas ng iba. Gayunman, ramdam ni Yoshi na sapat na silang dalawa. Ginamit niya ang kanyang bagong kakayahan, ang Engraving Shield, na sumisipsip ng lahat ng atake kapalit ng malaking konsumo ng enerhiya. Humaharang si Yoshi sa mga atake, habang si Veronica ang umaatake. Ngunit may kakayahan ding sumipsip ng atake ang kalaban, kaya naging dehado si Veronica. Napansin ni Yoshi na hindi kayang sabay na umatake at magdepensa ni Olga, kaya nagplano siyang pinan ito sa pag-atake at gumanti sa tamang sandali. Bumalik siya sa normal na kalasag at sumugod upang ihagis ito kay Olga. Sa sandaling umatake si Olga, pinakawala ni Veronica ang kanyang galaw, ngunit nauna ng kalkulado ito ni Olga, kaya tumawag siya ng isa pang staff at nakapag-atake at nakapagdepensa ng sabay. Nagpakawala si Olga ng dalawang atake ng sabay. Naubusan ng enerhiya si Yoshi at napilitang bumalik sa anyong tao, kaya ginamit ni Veronica ang kanyang katawan upang ipagtanggol sina Yoshi at Athena, at nawalan siya ng malay. Ibinunyag ni Olga na mula sa simula, hindi talaga ito laban, at ang landas na pinili ni Yoshi ay haantong lamang sa kabiguan. Umalis si Olga, binigyan si Yoshi ng oras upang mag-isip at bumalik para sa muling laban. Samantala, bumagsak na ang iba pang mga sangay, at sila na lamang ang huling checkpoint ni Lucifer. Bumalik sa base ang grupo ni Yoshi, at nararamdaman niyang hindi pa siya sapat na malakas upang talunin si Olga. Pumunta siya kasama si Athena upang bisitahin ang kanyang ama at kapatid. Pinili pa rin niyang tuparin ang pangako sa kanyang kapatid na hindi siya matatalo ni Newman. Tatalunan niya ang huling boss at patutunayang siya ang pangunahing bida. May isang bagay siyang gustong pag-usapan kay Athena. Sa sandaling iyon, nakamulat na rin si Veronica, bagamat may sugat pa, ngunit kailangan na nilang kumilos dahil hindi sila maaaring manatili roon magpakailanman kaya nagpunta sina Yoshi at Athena kay Jainer upang humingi ng pahintulot, at pagkatapos ay bumalik sila sa mismong larangan ng labanan. Nang maglaon, nagpunta ang mga babae upang magtanong kung bakit pinayagan ni Jainer si Yoshi na lumaban kahit hindi niya kayang talunin si Lucifer. Ipinaliwanag ni Jainer na iyon ang piniling landas ni Yoshi. Tama nga, pareho nilang pinili na gamitin ang burst bilang huling alas. Kada rating pa lamang ng balitang ito sa mga babae kaya hindi pa nila lubos na nauunawaan ang nangyayari. Nang dumating si Yoshi at humingi ng pahintulot na i-activate ang burst, pinayagan siya ni Jainer dahil ito ang landas na kapwa nila pinili. Nagbago ang baluti ni Yoshi, at ngayon ay may dala na siyang sibat bilang sandata. Nang makita ito, pinag-ingat ni Lucifer si Olga dahil maaaring mapilitan din silang gamitin ang parehong hakbang. Kumuha si Olga ng dalawang baston at sinubukang gumamit ng isang teknik, ngunit tumawag si Yoshi ng maraming kalasag upang ganap na suluhin ang atake. Pagkatapos ay sinunggaban ni Yoshi ang sibat at sumugod, isinaksak ito ng isang beses, at pinalipad si Olga ng 12-dosenang metro. Tumawa si Olga, sapagkat tunay na napakalakas na ngayon ang kapangyarihan nilang dalawa. Kaya nagpasya rin sina Olga at Lucifer na ibuhos ang lahat sa labanang ito. Inactivate ni na Lucifer at Olga ang kanilang burst upang labanan ang isang desisyong labanan. Lalong lumawak ang kontaminadong lugar at kumalat hanggang sa base, na nakaapekto sa lahat ng nasa loob. Gusto ni Venus na lumikas ang lahat, ngunit pinili ng lahat na manatili at masdan kung paano matatapos ang laban. Hiniling din ni Yoshi kay Athena na protektahan ang lahat, at pagkatapos ay pinalawak niya ang sarili niyang power zone. Na-neutralize nito ang zone ni Lucifer at pansamantalang nailigtas ang lahat. Nag-uusap ang magkabilang panig kung ano nga ba ang tinatawag na paraiso. Para kina Lucifer at Olga, ito ay isang mundong pantay-pantay ang lahat at walang nakahihigit. Ngunit para kina Athena at Yoshi, ito ay isang lugar kung saan masayang nabubuhay ang mga tao kasama ang mga minamahal nila.
Upang maiwasan ang mas maraming komplikasyon, sabay silang sumugod. Ang unang palitan ay purong pagpapakitang gilas ng husay sa espada. Naitulak ni Olga si Yoshi, ngunit ihinigas ni Yoshi ang kanyang kalasag at muling sumaksak, kaya napaurong si Olga. Bumalik ang kalasag at tinulungan si Yoshi na makakilos sa tamang oras, at nasipa niya si Olga hanggang sa gilid ng tore. Ngunit kahit naipit na si Olga sa dulo, matapang pa rin niyang iginiit na halos imposible pa rin ang tsansa ni Yoshi na manalo, at ito na raw ang magiging wakas ni Yoshi at Athena. Lumikha si Olga ng isang black hole at ikinulong si Yoshi sa loob nito. Sumabog ang black hole, at pagkatapos nito, si Yoshi na lamang ang nakitang nakahandusay at talunan. Hindi na nakatiis ang mga babae, kaya tumakbo sila upang may gawin. Hindi sila napigilan ni Jainer dahil ang pagkatalo sa labanang ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng hinaharap. Muli pang tumayo si Yoshi nang tumawag si Olga ng maraming bulalakaw, na pinilit siyang lumikha ng mga kalasag upang ipagtanggol ang mga babae. Tumakbo ang mga ito upang tumayo sa harap ni Yoshi. Ayaw sana ni Olga na saktan sila dahil laban ito sa pagitan lamang nila ni Yoshi, ngunit tumanggi si Lucifer at siya ang kumontrol. Tumindig si Veronica upang harangin ang atake, ngunit nabawi ni Olga ang kontrol at hindi na muling pinahintulutan si Lucifer na mangibabaw. Dito ipinakita ni Lucifer ang kanyang tunay na mukha, ang pagnanais na dominahin ang mundo, hindi ang gawing paraiso. Wala siyang pakialam sa tinatawag na pagbabahagi ng enerhiya dahil ang anumang ibinigay niya ay maaari rin niyang bawiin. Itinapon ni Olga ang kanyang baston at nagpa siyang lumaban gamit ang sarili niyang lakas. Sumugod siya upang makipaglaban ng mano sa mano kay Yoshi. Sinipa ni Olga si Yoshi, pinalipad ito, at sinundan ng isang suntok na yanig ang buong tore. Ngunit bumawi si Yoshi at tumama ng masakit na suntok kay Olga. Ang pagbaba ng tiwala ni Olga kay Lucifer ay nagpahina sa kanya at nagbalik ng bentahe kay Yoshi. Gayunpaman, nais pa ring iligtas ni Yoshi ang lahat, pati si Olga, dahil sa kanyang mapaghangad na mga ideal. Si Olga ang unang umabot sa kanyang hangganan at malapit ng mahiwalay. Ginamit ni Yoshi ang kanyang kapangyarihan upang balutin si Olga, upang hindi siya gaanong maapektuhan ng masamang epekto ng burst. Ngunit pagkatapos nito, unti-unting napagod si Yoshi at naabot din niya ang kanyang limitasyon. Muling nagkalat ang kanyang mga energy card, at kahit anong gawin ng mga babae, hindi nila ito napigilan. Pagkalipas ng isang linggo, nagising si Athena. Nakolekta na ng grupo ang karamihan sa mga card, ngunit mayroon pang isang huling nawawala. Si Olga ang nagbigay ng ideyang ito, at ngayon ay kailangan niyang magdala ng 3 bomba na itinanim ni Veronica, kung magtangka siyang magtaksil, agad siyang sesabog. Nabilanggo si Lucifer, ngunit nang kinausap siya ni Olga, sinubukan pa rin niyang baguhin ito. Gayunpaman, bilang demonyo ng kaiabangan, hindi nakinig si Lucifer kaninuman. Iningatan ni Olga ang isa sa mga power card ni Lucifer, ang card ng ideal na mundo na minsang nais likhain ni Lucifer. Itatago ito ni Olga upang paalalahanan ang sarili na huwag muling matukso, at kasabay nito, sisikapin niyang likhain ang mundong minsang inasam ni Lucifer. Pagkatapos noon, tuluyang nawala si Lucifer. Muling nagkita sina Athena at Yoshi, ngunit ang nawawalang card ay naglalaman ng mga alaala ni Yoshi, kaya hindi na niya maalala kung sino si Athena. Nawala ang damdamin ni Athena para kay Yoshi, ngunit naalala niya ang pangako niya noon, na babalikan niya si Yoshi upang humingi ng isang pabor, alinsunod sa kanilang kasunduan. Natapos na ang labanan ng dalawang mundo. Inakala ng lahat na babalik ang mga Diyosa, ngunit pinili nilang manatili, dahil napakahalaga ng lugar na ito sa kanila. Naglakbay ang grupo sa iba't ibang panig upang hanapin ang memory card ni Yoshi. Ibinigay siya sa pagsasanay mula sa simula, ngunit palagi siyang tumatakas, na nagbibigay ng sakit ng ulo kay Olga. Nang marinig ni Athena ang balita, bumalik siya sa burol na dati nilang pinuntahan at natagpuan si Yoshi. Nais din niyang tumulong sa paghahanap ng mga card, at nang makita niya si Athena, bumalik ang kanyang damdamin. Nangako siyang tutulungan si Yoshi na mahanap ang kanyang alaala, at sa puntong ito, nagwakas ang pelikula.